at sa gabi sa pagsisikap na mabuo ang siyam na gabi. Turo ng simbahan. Ang pagkalinga ng Diyos ay buhay na nananatili. Ito'y nagpapatuloy sa panahon hanggang sa walang hanggan. Nang tayo'y likhain ng Diyos, hindi lamang niya tayo pinabayaan, umiral at pagkatapos ay iniwan na. Patuloy natin siyang kasama, lalo na sa banal na Eucharistia. Pinamamahalaan tayo at ginagabayan ng may paggalang sa ating kalayaan, sapagkat bilang manlilikha, hindi tayo maiiwan ng Diyos. Ang pagkalingang ito ay nangangahulugan ng pagliligtas sa sangkatauhan na nararanasan natin sa banal na Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po'y nasa ilan na ba? 7? 8. Ika-8 araw na po ng ating pagpupuyat sa simbang gabi. Sa akin pong pagiging pare, ngayon lang po ako nagmisa sa Lulumboy ng madaling araw. No? 8 taon na po akong pare din, kaya lang ngayon pa lang po ako nagmisa ng madaling araw. At kaya ko pala na-miss ng LCC, umaga pala kayo, no? Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Maupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang pagpapadala ng sugong maghahanda sa kanyang daraanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wawasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Tumayo po ang lahat.
Kahit batong panulukang sa liga ng sambayanan, halina't kami dangal. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagsilang ni Elizabeth kay Juan na siyang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariasa nang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namanghasid ang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinagkaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, maupo po ang lahat. Totoo lang po, inaantok pa ako talaga. Kaya lang po, ito po ang sakripisyo na ating ginagawa. Talagang gigising tayo ng maaga, ng 9 na araw, na madaling araw. Yung iba po, nakikita ko, basang-basa pa ang buhok, no? Na nagpunta rito. Yung iba naman po, hindi na naligo. Yun ang kanilang sakripisyo ng katabi nila. Para po makabuo ng 9 na araw. Konti na lang, mga kapatid. Pwede ko bang malaman, pakitaas ng kamay, sino nakaka8 araw na? Oy, ang dami. Thank you po, no? Thank you very much. Bukas na lang po, yun po yung ika9 na araw at syempre, magsimba din sa araw ng Pasko o kaya yung gabi ng 24. Yan po, no? Marami nakakapagsimba, no? Nakakatuwa. Ang tanong po sa akin ng isang tao, paano yan, Father? Hindi naman ako nakabuo ng simbang gabi. Pwede pa rin po ba akong mag-wish? Opo, pwede po. Bawat pong misa, anytime ko kahit labas ng misa, pwede po tayong humiling sa Panginoon, lalo po kung tayo ay humihingi ng awa sa Kanya. Kaya po, kahit na ano po, hindi natin na kumpleto po, pwede po. Kaya lang po, ang pong pagkumpleto ng 9 na gabi, yan po ay debosyon. No? Debosyon po yan, na may halong sakripisyo, penitensya at panalangin. Kaya napakaganda pong debosyon yan, mga kapatid. Ngayon,
Nabi ko na nga ba, ganyan pag napupuyat, no, inaantok, no? Baka mamaya makalimutan ko yung kinabisado ko dito sa humilyang ito. Meron pong sinabi si William Shakespeare. Ang sabi po niya ay ganito, "What's in a name? A rose by any other name would still smell sweet." Ano daw ang meron sa pangalan? Ang isang roses daw, palitan mo ang pangalan yan, gawin mong santan yan, gawin mong flower yan, still, yan daw po ay rosas. Para sa kanya, wala raw pong baliwala itong pangalan. Pero sa ating mga Kristiyano, mahalaga ang pangalan. Sapagat ang pangalan ang nagpapakita po ng hindi lang po kultura, hindi lang po ng ating relihiyon, hindi lang po ng mga yun, kung hindi minsan relasyon, hindi lang relasyon, love story, o kaya ng ating misyon. No? Halimbawa, ang nagbasa po ng ating unang pagbasa na napakagaling, siya po si Ate Dodi. No? Ang tunay na pangalan po niyan ay Gertrudes. Yan po yung pangalan. Bakit Gertrudes? Ipinangalan sa isang banal. No? Kung kailan siya ipinanganak, siya po ay ipinangalan doon. Kaya para po kanyang tularan, yun pong banal na yun. No? Kaya mahalaga yung pangalan. No? Yan po. Ano pa po? Tayong mga Pilipino, halimbawa, pangalan naman po ng bagay, hindi naman po mga tao. No? Kapag ka po nagpunta ka ng Italia, ang dami pong klase ng pasta ron. Meron pong fettuccine, meron pong spaghetti, meron pong angel hair pasta, meron din pong bucatone, malaki yung bucatone, meron ding lasagna. Pero sa atin, iisa lang lahat yan. Lagyan mo ng ketchup, spaghetti yan, no? Sa ating Pilipino, bucatone, spaghetti yan lahat, no? Kasi po, hindi naman po natin kultura ang kumain lagi ng pasta. Bagamat, madalas tayong kumakain ng spaghetti, yun po ang alam natin. Pero iba-iba palang klase yun. Tayo po kasi ay madalas na kumain ng bigas. Kaya meron tayong specific na tawag na ibinibigay na pangalan sa bigas. Kapag ka ang bigas ay nandun pa sa bukid, ang tawag doon ay palay. Palay yun. Kapag ang palay, inani na, yun ay pinakiskis na magiging. Kapag yan ay niluto na, ang tawag ay kanin na yan. At ang tawag doon sa pagluto ng kanin na yan ay pagsasaing, sinaing. No? Kapag ka nadami ng tubig, kapag kumonti ng tubig, maligat. Kapag ka masyadong natagalan at nasunog, mayroong tutong. Yung pagkain mo kanina, sinaing mo kanina, bandang hapon ng tawag ay bahaw. Kanin lang po yun. Pag nagpunta ka ng Amerika, rice yun. Ano yung siguro steamed rice pa rin. Ano yung may tutong? Siguro burnt rice. Hindi ko alam. Rice pa rin. Pero meron tayong specific na tawag sa rice, no? Kaya po, dahil po yun ay bahagi ng atin pong kultura, mga kapatid. Bahagi din ng ating kultura ang relasyon. Kaya tayo may binibigay po na pangalan sa mga pagkain. Tayo daw, pagka birth, meron ding matamis, para daw maging matamis din ang pagkasamahan. Binibigyan natin ng pangalan at kahulugan ang bawat bagay na atin pong ginagawa at kinakain. Kaya sa atin, mahalaga ang pangalan ng bawat bagay. Kaya po, nagpapahiwatig din ito ng relasyon. Alam nyo, ang bahagi ng katawan, bahagi ng ating katawan, meron tawag diyan. Hindi mo lang tinatawag na body part o bahagi. May ibig sabihin yan. Pero sa ating mga Pilipino, lalo pong pinalalim ang ibig sabihin.
Halimbawa, siya ay iyong kapatid. Bakit kaya kapatid ang tinawag doon? Kasi meron pong pinatid. Meron pong pinatid at ito ay ang pusod. Iisang pusod kayo, kaya kayo ay magkapatid. Ang tawag pa sa kapatid ay utol or tol. Galing po sa kaputol. May pinutol, may pinatid. Kaya iisa kayong ng likaw ng bituka. Kasi po, iisa kayo ng pinanggalingan. Kaya binigyan natin ng lalim, no? O kaya meron kang inutusan na anak. Anak, ibili mo ako sa tindahan na yan. Mangutang ka muna. Nahihiya po ako, tatay. Nahihiya po ako, nanay. Huwag kang mag-alala. Kabagang ko yan, no? Kabagang. Anong alam niyo ba yung bagang? Yung bagang dito, no? Parang ibig sabihin nun, ang nginunguya mo, isa kayo ng panlasa, no? ng taong yun, no? Iba-iba. Kapag ikinasal, ang tawag natin diyan ay nag-isang dibdib. Dalawa naman po yung dibdib nila, no? Pero nag-isang dibdib sila. Sapagkat dalawa silang tao, nag-iisang puso na sila. Minsan naman po, tinatawag natin ng, kaututang dila. Yan, kaututang dila. Tinatanong po ng isang siyentipiko, ano po ang kinalaman ng dila sa, hindi ko na nga sinabi, sa anong kinalaman? Parang wala naman daw pong kinalaman eh. Pero tayong mga Pilipino, mahilig gumawa ng mga salita upang ipahayag ang atin pong relasyon. Nung unang panahon daw po pala, yan palang kaututang dila, hindi naman kaututang dila yan. Kasi ang tawag po dyan ay talaga raw, yung original ay kahut-hutang dila daw pala yan. May H, no? Alam niyo naman tayo, nahihirapang mag-H, no? Mag-H. Sabi ko sa nanay ko, nanay, ano yan? May H yan. Anong H ka pa dyan? H lang yan, ganyan. Pupunta po ako ng Buendia lang yan, Buendia. No, ganyan. Pinapabilis po natin, no? Kasi ang hirap po, hihinga ka pa para sabihin yung hut-hut. Kaya naging utot, no? Kaya naging ganun. Ngayon po, pumangit yung salitang hut-hut kasi ginagamit ngayon sa salitang ikaw, kinukuha na mo ako lagi ng pera, hinuhut-hutan mo ako ng pera. Pumangit na lang po. Pero ang hut-hut po talaga ay dumede, sumuso sa dede ng nanay. Yun po, no? Nung unang panahon daw po, wala pa pong mga gatas. Wala pa pong mga, kung ano man yung infant milk na meron tayo sa merkado. Kapag nawalan ng gatas yung nanay, hahanap siya ng isang nanay na nanganak din. Kung po pwedeng dumede, kung pwedeng humut-hut din doon yung kanyang anak dahil naubusan na siya ng gatas. Kaya yung dalawang daw na yun ay magkahut-hutang dila. Yun pong ibig sabihin originally. Ibig sabihin po doon, lalaki sila na parang magkapatid dahil po iisang dede ang kanilang dinede. Ano ba yan? Isang dede ang kanilang dinede. Yun po. Kaya tayo mga Pilipino, mula bigas hanggang sa iba't ibang bahagi ng katawan, binibigyan ng pangalan. Kaya mahalaga ang pangalan. Minsan po, ang pangalan nagpapahayag ng love story. Ang tatay ay si Jess. Ang nanay ay si Bella. Anak, Jezebel. Yun ang anak, di po ba ganoon, pinagsasama. Sa Santo Domingo Church po dati, kinuwento sa akin ng isang pari. Siya ay naging tampulan na lang po ng mga joke itong paring ito dahil yung kanya pong bininyagan ay kakaiba, no? Ang pangalan po ay Surf Joseph, no? Meron naman pong Joseph, Surf Joseph. At tinanong niya, bakit po Surf ang pangalan ng batang ito? Sabi niya, ito po ba ay pinagsama na pangalan ng magulang? Kaya po naging Surf? Kasi nung panahon pong yun ay nauuso po yung internet. Kaya iniisip ng pare, internet. Meron nga akong bininyagan dito, ang pangalan ay, basta parang rapper po yung pangalan, ano?
Doon naman, Sir Joseph. Ito ba ay hango sa pangalan ng magulang para maging love story ng mga magulang tong batang to? May katotohanan daw. Surf ang pangalan ng bata. Ano pangalan ng nanay? Perla. At yung tatay, si Ariel. Kaya pala Surf. Oo. Sabi ko, ganun ba? Ang sabi ngayon ng pare, si Father Ohoy, sabi niya, ano ho bang pambibinyag ko po dyan? Downy po ba o Clorox? Kasi mabula ang pangalan, no? Minsan po kasi ganun, nanganak ng Undoy. Ang pangalan sa anak talaga, Undoy talaga. Sabi ko, nickname po ba yan? Undoy talaga. Ano po ba yung anak ninyo? Delubyo po ba yung anak ninyo? Kung ano-ano na lang ang pinapangalan sa anak. Hindi katulad nung araw, Gertrudes. Mukha nga pong medyo mabaho lang ng konti. Pero sa standard ngayon, pero banal yun. Banal yun, ha? Banal, no? Pangit na lang. Pero magaganda yung mga pangalan ng araw. Kinukuha sa kalendaryo ng mga santo. Yan. Kaya mahalaga yung pangalan. Nagbibigay po yan ng pakita ng love story kung sino ang dapat mong gayahin. Ano pa, ang mga pangalan din po ay nagbibigay po ng kakaibang karakter sa inyo. Minsan po may nagsabi sa akin, kasi bar examination po sa UST, yung aking driver hinarang. Sabi sa kanya, ikaw napakayabang mo, hindi mo sinasabi na si Father pala yung kasama mo dyan, dire-diretso ka. Kalimutan ko na po yung pangalan eh. Si Major ako, si Major. Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, Major ka lang, Coronel ako. Si Major ako, sabi niya ganyan. Merong brother sa amin, ang pangalan, Fray Rolando Granada. Yan. At ang kanyang kaibigan na Dominican sister, si Sister Bala. Yan. Kaya pag nagtawagan yan, hello, this is Fray Granada, Sister Bala speaking. Ganyan. Wala naman pong pasabog na nangyari, no? Actually, yung kanilang pangalan, taliwas sa kanilang apelido kasi po sila po ay napaka-gentle na mga tao, no? Mga gentle po sila. At sila po ay mga mahihinahon na mga tao. Meron po akong isang pari sa UST. Ang pangalan po niya ay Father Janel. Naku, magagalit na naman si Father Janel sa akin. Father Janel Abogado. Siyempre may kapatid na babae yun. No? Nagkaasawa, nandun ngayon sa Saudi Arabia. Naiba na yung apelido. Ang apelido na ngayon ay Mariela, ang pangalan ng kapatid niya. Mariela Abogado Hatol. Naging judge na. No? Naging judge na. Oo, sago talaga. Pag nalaman ni Father Janel, binida ko na naman siya. Kaya tingnan nyo, meron pong naiiba yung pangalan at nagkakaroon po ng karakter dahil sa pangalan. May iba po, nagpunta lang ng ibang bansa, nag-iba na yung pangalan. Halimbawa, ang pangalan ay si Rogelio Dagdag. Nagpunta lang ng Amerika, pagbalik sa Lulumboy, ang pangalan, Roger Moore. Yan. Roger Moore na. Si Topacio Mamaril, nagpunta ng Canada, bumalik sa Lulumboy. Ano na naging pangalan? Top Gun. Top Gun. O, sino pa? Si Maria Pascua, nagpunta ng Amerika, pagbalik dito, nagpalit na. Maria Pascua, naging Merry Christmas. O, si Ligaya Año Nuevo, naging Happy New Year. No, nagpapalit ng pangalan. Kasi what's in the name po? Nagsimula tayo mga kapatid, dito po sa ating pagdiriwang ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa kanilang ngalan tayo po ay natitipon at nagpupuri sa Diyos na makapangyarihan. Kaya mahalaga po ang pangalan. Si Juan Bautista. Ang ipapangalan na sana sa kanya ay Zacarias, tulad ng nakalagay sa ating ebanghelyo ngayon. Pero ang isinulat ay Juan. Ang Juan po kasi, sa kanilang tradisyon, kailangan nasa kapamilya mo. Pero hindi kapamilya ang pangalang Juan. Ang ibig sabihin po ng Juan ay God is gracious. Mapagpala, nagbibigay ng biyaya ang Diyos. Kasi po, baog na, pinagpala pa rin ng Diyos. Hindi na magkakanak sa katandaan, pinagpala pa rin ng Diyos.
at nakapagsalita na yung napipe kasi ayaw pong maniwala, pinagpala pa rin ng Diyos. Kaya po yung pangalang Juan, kung yun ang pangalan nyo, ibig sabihin po niya ni God is gracious. Talaga pong mapagpala ang Diyos. Kaya mahalaga ang pangalan. Kahit po ang atin pong Panginoon, Emmanuel, yun po ang kanyang misyon. Siya ang Kristo. Tayo po yung mga Kristiyano. Kaya bahagi rin tayo ng misyon ng ating Panginoon na ipahayag ang mabuting balita. Kaya po yung pangalan, napakahalaga po ng pangalan. Yung iba po minsan, ang sinasabi sa kanilang sarili, bakit pa ako magsisimba ngayon? Hindi ko naman feel ang Pasko. Ang Pasko po kasi hindi po nakabase sa ating emosyon. Hindi po nakabase doon. Kung kailan lang natin feel, kung tayo po yung mayroong pinagdaraanan sa buhay, lalo po dapat natin kailangan ang Pasko. No? Kasi po yung iba, pag sinabing Pasko, maraming pagkain. Paano pag walang pagkain, hindi na Pasko? Maraming mamahalin at malalaking regalo. Paano kung wala na yung mga mamahaling regalo? Wala nang Pasko. Ang Pasko po ay hindi lang po dami ng pagkain, kung hindi pagbabahagi ng pagkain. Ang Pasko po ay hindi lang din dami ng regalo, kung hindi kung ano ang maibibigay natin. Kung wala tayong maibibigay, mga kapatid, hindi po totoo yun. Wala pong napakahirap na wala nang maibigay. Wala nang napakayaman na hindi na po pwedeng makatanggap, no, mga kapatid. Kaya po, kung tayo po ay nais maghanda ng totoo sa atin pong Kapaskuhan, tayo po ay mag-forgive. Tayo po ay magpatawad. Ang salita pong forgiveness ay galing po sa salitang ugad na give. Hindi po ba regalo din po ang pagpapatawad? Yun po ay regalo. Kaya hindi po nakabase doon ang atin pong Pasko. Nakabase po ito sa pag-ibig at awa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, kung wala yon, wala tayo. Ang awa ng Diyos, pag wala yon, wala tayo. Kaya kapag ka po may namamasko sa inyo, kukunin ng kamay, anong sasabihin? Mano po. Sabihin po ng mano sa Espanyol ay kamay. Kamay nyo po, hahalikan or ilalagay sa noo yung kamay. At baka nakakalimutan na po nating sabihin, ito po kauguli ang Pilipino, kaawaan ka ng Diyos. Binless mo yung bata or kung sino man yung nagmano. Sa atin, ang pagbibigay ng blessing ay awa ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Kaya tayo mga Pilipino, tayo po ay kahit maraming problema sa buhay, lagi nating sinasabi, may awa ang Diyos. Lagi natin sinasabi yan. Kahit po anong dumating na bagyo sa ating buhay, may awa ang Diyos. Hindi po natin binibigyan ng limit ang posibilidad ng ating panalangin. Ano kaya mangyayari sa atin sa 2016? Giginhawa bang ating buhay? Tayo ba ay mananatiling maligaya at walang sakit? Ang sagot po dyan, may awa ang Diyos. Lahat po ay may awa ang Diyos. Ang awa po ng Diyos, ngayon po kasi ay napapaloob tayo sa extraordinary Jubilee of Mercy. Awa ng Diyos ang ating ipinagdiriwang. Awa ng Diyos. Minsan kapag kami umutang sa'yo at nagagalit ka at hindi ka nabayaran, ang kasabihin ng nangutang sa'yo, sana naman ma-understand mo ako. No? Understand. Ang salitang understand po sa English, ano ibig sabihin nun? Understand, to stand under. Kung ikaw kaya ang tumayo sa kinatatayuan ko, ibig sabihin nun. Kaya lang po sa ating mga Pilipino, sa ating salita na ibinibigay, kaya importante yung salita. Hindi lang po puso ang pinapagana, kung hindi po puso at utak. Kaya po inuunawa natin. Unawa po ay to understand. Pero pag inunawa mong isang tao, may kasamang puso yun, hindi lang utak. Kasi inuunawa kita,
nauna na ang awa. Kaya kita naintindihan, kasi inilagay ko ang aking sarili sa iyo, at nauna na ang awa. Inunawa ko. Kaya po, napakaganda pong mag-celebrate ng Pasko. Ngayon pong Adbyento, naghihintay tayo sa pagdating ng Pasko. Kaya lang, ang sabi sa atin ng ibang mga tao, kayong mga Pilipino, wala kayong ka-Adbyento sa buhay. Kayo ay Setyembre pa lang, meron ng gayak ang simbahan. Nagpapatugtog na kayo ng mga Christmas songs. Setyembre pa lang. Kayo ay may Adbyento, pero pagdating ng simbang gabi, may papuri na kayo at lahat. Wala kayong ka-Adbyento sa buhay. Ang Adbyento po'y paghihintay. Sabi po ni Cardinal Tagle, tayo mga Pilipino, ang dami na pong Adbyento sa buhay. Kailan kaya ako giginhawa ang buhay? Adbyento po yun. Kailan kaya makakatapos ng pag-aaral ang aking anak? Adbyento po yun. Kailan kaya magbabago ang asawa ko? Adbyento po yan. Kailan ba makakasundo ang aking biyanan? Adbyento po yan. Ang dami pong Adbyento sa buhay natin. Ang mga kasagutan po doon, hindi ko po alam. Yun po'y paghihintay. Pero ang Adbyento na pinagdiriwang ng simbahan, ngayon pa lang, nagdiriwang ka na. Ngayon pa lang, nagdiriwang na. Bakit po? Kasi po, sure, sigurado, darating ang Panginoon. Kung meron pong nagbo-board examination, halimbawa, hindi ka magse-celebrate kung hindi mo makita sa dyaryo yung pangalan. Hindi ka naman magse-celebrate ng nag-review pa lang. Pero ngayon, wala pang Pasko, nagse-celebrate na tayo dahil sure na darating ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ang pangalan na mahalaga, ilalagay natin yan sa ating mga pagbati. Hindi po Happy Holidays, kung hindi Merry Christmas. Dahil po sa awa ng Diyos, tayo ay Kanyang niligtas. Ilagay natin si Kristo sa Pasko. Merry Christmas po, kaawaan kayo ng Diyos. Tatayo po ang lahat. Tinawag ni Zacarias na Juan ang kaniyang anak, nang ibig sabihin ay ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala ng Diyos at maawain. Manalangin tayo at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan ay maging saksi nawa ng mukha ng awa ng Diyos sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan bilang mga Kristiyano ay mapahalagahan nawa natin sa pagtupad natin sa ating mga pangako sa binyag at pakikiisa sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway maging misyonerong alagad ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy nawa sa tahanan ng ating Ama sa Langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito kay Kristong nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Mangyari pong pumina na ang mga magsasabit ng incense, kasunod po ng mga mag-aanan ng regular mass offerings. Kasunod po ang magsasabit ng mga bens, tins and bonds at mga munting paraon at stars. Matapos po kayong basbasan, ang inyong pong mga anay ay isasabit sa linya ng garden sa magkabinang gilid ng altar. Ang kaniwang linya po ay pupunta sa gawing kaliwa ng altar
at ang kanan na linya ay sa gawing kanan ng altar. Gagabayan po kayo ng ating mga asherets. Ang namamahana po sa araw na ito ay ang bundukan sa Parish Pastoral Council kasama po ang Corsinio Team. Ang ating pong regular simbang gabi masses tuwing ika-5 ng umaga ay makikita po via live streaming sa internet. I-type lang po ang www.ustream.tv/channel/St. Joseph Mercy. Ang recorded video po ay makikita sa YouTube. I-search po natin ang Sunday Mass with Father Vic Robles. Inaanyayahan din po ang lahat na tumulong sa fundraising project na ito. Ang hanagang handog po o donation ay maaaring ipadala sa isang US dollar savings account na binuksan po ng committee para gamitin sa fundraising drive na ito sa BPI po Marinao Branch na may saving account number 006440165595 na may account name po na Lilian S. Tinsangan at Raquel Santiago de la Cruz. May alay po ng pasasalamat para sa pamaskong handog sa Niño Jesus at kanilang pamilya. Rosita de Guzman, Dennis and Chari de la Cruz, Calia de la Cruz, Rodel de Guzman, Tony and Remy Complido, Onyang Mariano, Catalina de la Cruz, Sinaida de la Cruz, Francisca Hirona, Leonor Reyes, Rodolfo and Concordia Mendoza, Jason Porlaje, Minyang Francisco, Crisanta Robes, Emma Ligacion, Desierto Family, Jocelyn Nasilia, Berina de Guzman, Maxima Ignacio, Vilma Latagan, Maricel Coñate, Rosana Raimundo, Raimundo Family, Eva Rialubit, Dasig Deliquin, Tuason Family, Talia Santos, Iladia Aquino, Dick and Marilu Sarasa and Family, Maura Mendoza, Jose Villanueva, Micaela Luis Estrella, Lord Benedict Ramos, Lord Francis Ramos, Porciong Kula Family, Veronica Mendoza, Lolita Cardel, Ranulfo Alcanar, Jolie Cardel, Angeles Family, Genevieve Cardel, Josio Vasquez, Arian Lian, Rolando Hipolito Jr., Amy and Carrie Santiago, para sa natatanging kahilingan ni Katrina Olaso, Irene Binaohan, Jim Valerio, Joan, Jason, Jennifer, Jocelyn Del Rosario, para sa pagdiriwang ng kaarawan na Lina de la Cruz, Silasio de los Santos, Rian Jewel Arillosa, para sa maagang pagaling ni Corazon Ong, Leonela de los Santos, Carol Maria Rosel, Ray Gatus, Marian Niedo, Rina Mendoza, Angie Garbo, Rosauro Santos, Christy Lois, Dr. Christopher Cheng, Enrico Caruncho, Estrelita Mendoza, Carling Sapra, Victor Mendoza, Conchita de Jesus, Benjamin Abinsay, Dalimay, May Tato, Rosalinda Francisco, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na si Joy Santos, Rosita Carpio, Eduardo de los Santos, Arsenio, Felix, Margarita, Marcelino, Corazon, Doktora Angelina, Dr. Ricardo, Rolando Sr., Faustina, Teresa, Leonida, Lourdes, Pedro Jr. and Sr., Angel, Amy, Eleuterio, Romeo Sr., Baby Rosario, Teopilo, Armando, Sixto, Mercedes, Eduardo, Andres, Crescencia, Angeles, Angela, Isagani, Francisco, Efren, Demetrio, Erlinda, Tomas, Emmanuel, Jonathan, Cian Paul, Olivia, Jesus, Anthony, Sofia Bernstein, Margarita, Felipe, Felicissimo, Dorotea, Marcos, Paulina, Jeronimo, at ang mga kaluluwa na biktima ng terrorist attack sa Paris, France at Mali, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Amen. Jesus, hari ng awa, ako pa'y nananalig sa iyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng sa pag-alala sa akin." Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na pustos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Amen. Jesus, hari ng awa, ako pa'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Andres Kim at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, awitin natin ang panalangin tinuro ng Panginoon. Hinihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa nalibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ni Kristo. Katawan at dugo ni Kristo. Katawan at dugo ni Kristo.
Sumayo po ang lahat. Panalangin sa mahal na Biring Maria. Aba po, Santa Maria, Hari, Ina ng Awa, ikaw nga po ang kabuhay at katamisan. Ay aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo po sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos, yan ang pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawait maalam matamis na Birhen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Panalangin sa Panginoong Hesukristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugsok sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Amen. Jesus, Hari ng Awa, ako po'y nananalig sa iyo. Magsiyo po pong lahat. Meron po tayong second collection at ilan pong announcement. Bukas po ay 24 na po. Ang minumungkahi po na ating iaalay ay assorted groceries po. Para po ito sa mga kapuspalad nating mga kapatid na ating tinutulungan, lalo na po yung mga charitable institutions. At bukas din po, December 24, ang misa po sa umaga ay alas 5 ng umaga, madaling araw pa rin po. At ang misa po ng December 24 ng yung gabi ay alas 10 naman po ng gabi dito pa rin po sa site. Yung mga magpapabinyag po sa December 25, 27 at January 1, ang paristahan po ay alas 11 ng umaga, may seminar po ng 11:30 at ang mismong binyag ay alas 12 po ng tanghaling tapat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay po ng kanilang tulong, lalo na po sa ating pamamagitan ng alkansya ng parokya, mga donation, pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. Suportahan po natin ang paggawain ng simbahan sa pamamagitan po ng alkansya ng parokya. Ito po ay available sa palistahan ng pamisa, souvenir shop at opisina ng parokya. Meron pong katuwaang bingo sa 2015, ngayong 2015, sa December 30, 2015, Miyerkules, mula 1:00 hanggang alas 5 ng hapon. Ang atin pong bingo card ay worth 50 pesos po. Marami po mga malalaking premyo at stake. Hindi pa po kasama doon ng mga consolation prizes. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya na rin pumuspos sa inyong pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang misa, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos.